Good day to everybody here and all over the world in our Healing Eucharist community who follow us devotedly and faithfully. What is the message of the Lord for us? In fact, maraming messages eh. Parang, ang tingin ko sa mga pagbasa, parang buffet table, ang daming mga ulam. Ngayon, ang gagawin natin, pipiliin natin lang yung mga pinakamasasarap na ulam. Otherwise, baka malimutan natin ang mga ito. Simulan natin from the Gospel. I ask you, nag-aaral naman tayong lahat, chemistry. Ano ang formula for water? Everybody? H2O. Pag H lang, may tubig ba? Wala. Pag O2 lamang, may tubig ba? Wala. Kinakailangan magkasama. H2O equals water. I mention this because there is also a formula for following Christ. At ano yan? Salita, meaning prayer, at gawa. Salita at gawa equals Christianity. Ano ang formula ng Christianity sa Tagalog? Everybody? Mahina ang amplifier. Ano ang formula ng water? Anong formula ng pagsunod kay Kristo? Salita at gawa. Dapat magkasama yan. Nang ibig sabihin, hindi lamang tayo puro dasal, which is good. Puro salita, which is good. Pero kinakailangan din may action. Kung drama ito, kung eksena ito, sasabihin ng director, lights, camera, action. Ang Kristiyano dapat may action. That's why, in the Gospel, nagtatanong ang mga tao, what should we do? Nabinyagan na kami. Ano ngayon ang gagawin namin? What should we do? Kung sino may nagtanong, sundalo, ganito ang gawin mo. Yung tax collector, ganito ang gawin mo. Yung mga iba pang nagtatanong sa kanya, ganito ang gawin ninyo. So also, the Lord is asking us, ano ang pwede mong gawin? Okay, tanggap ko na. Madasaling ka. Nagsisimba ka, nagdarasal ka, nagdedebosyon ka, nagro-rosaryo ka, nagvi-visit ka, nag-adoration ka. All that is very good. Pero kulang yan. Salita, prayer, at gawa. Ora et labora. H2O, H plus O2 equals water. Kung puro dasal ka lang, Kung puro gawa ka lang, kinakailangan magkasama yan. Dasal at gawa. That's why, ang tanong sa atin, ano ang kaya natin gawin sa Panginoon? Kung retired ka, o may time ka magdasal, may time ka mag-offer ng mga sufferings and activities mo sa Lord. Kung accountant ka, i-offer mo, Lord, I will be a good accountant, honest. Kung abogado ka, Lord, I will pursue justice in all my cases. Kung tindera ka, Lord, hindi ako manloloko ng customer. Kung doktor ka, Lord, I will do my best for my patient. Yun ang ibig sabihin niyan. What can we do for the Lord? Second point in the Gospel, meron tayong expression, ay mali. Maling akala. Di ba sinasabi natin, maraming namamatay sa maling akala. Ngayon, ano yung maling akala? Ang akala ng mga tao, porke nangangaral si John the Baptist, siya na ang Kristo. At sabi ni John the Baptist, hindi po. Maling akala yan. Ako, tagapanguna lamang. I'm only the forerunner, the preparer for the Lord. Siya darating at siya ang tunay na Mesiyas. I am not worthy even to handle His sandals because siya ay darating
as judge to clean the world, to save the world, and to make clean everyone, including ourselves. Yan ang tungkol sa Ebanghelyo. Ngayon naman, dumako tayo sa ibang putahe ng ating buffet table ng Biblia readings of today. Ang suot ko, maganda. Bihirang suotin ito. Once a year lang ito sinusuot pagka Advent season at may sindi yung pink candle. Bakit? Gaudete Sunday ngayon. Ibig sabihin, rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. Sino ang nagsabi niyan? Si St. Paul. Ay si St. Paul, nung sinabi niya ito, sinulat niya ito, nasa bilanggo. Bilanggo siya. Pero sa kabila ng lahat, naka-chain siya, nasa bilangguan siya. Hindi siya nagreklamo sa Panginoon, Lord, tagasunod mo pa naman ako, faithful naman ako sa iyo, bakit ako bilanggo ngayon? No. Sabi niya, rejoice in the Lord always. Again, I say, rejoice. Napakahalaga ang mag-rejoice sa Panginoon. To rejoice means to have a cheerful, merry heart. Kasi sinasabi ng Old Testament, Proverbs 17:22, a merry heart does good, whereas a broken spirit saps a person's strength. Pag meron ka daw joyful heart, positive ka, mas gagaling ka. Healing Eucharist ito ngayon. Pero pagka hindi joyful ang iyong heart, madidepress ka. At ito ay attested to by none other than the American College of Cardiology and Harvard Medicine and John Hopkins Hospital. Lahat sila ini-encourage ang mga pasyente to have a joyful, merry heart. Experience ko rin yan as chaplain of a Catholic hospital. Araw-araw bumibisita ako sa mga pasyente. Isang araw, pumasok ako sa isang kwarto, sabi ko, good morning, walang sagot. How are you? Walang sagot. Pari po ako. Ang sabi pa naman sa akin, hindi ko kailangan ng pari. Ay narito ako para magdasal. Hindi ko kailangan ng dasal. Kung ganun po, magpapaalam na po ako, pero kung kailangan ninyo ako, patawag lang ninyo ako. Always available. Hindi ko nga ako kailangan yung mga dasal-dasal na yan. Di lumabas ako, malungkot ako. Kasi, yun at sinabi niya sa akin. Pero nakabawi din ako kasi rejoice in the Lord always. Yung sunod na kwarto na pinuntahan ko, madilim. Hindi na ako nag-good morning. Wala na akong sinabi, basta pumasok na ako. Bigla ako nakarinig ng, good morning, Father. Loko, kako sino ito? Nasaan ka? Magpakita ka. Binuksan ko ang ilaw. Naku, yung pasyente, nakatiwarik. Anong ibig sabihin? Yung bang nakatraksyon na ang ulo ay nasa baba, yung paa nasa taas, nakatraksyon siya, at meron siyang neck brace. Sabihin ba naman sa akin, how are you, Father? Siya yung nakatiwarik, ako kinukumusta. Ay sabi ko, how are you? I'm okay, Father. I know God loves me, and I know God is always with me. Naku, natunaw ang puso ko sa tuwa. Because here, I have seen the reality of what St. Paul says, rejoice in the Lord always. Sino sa palagay ninyo ang mas madaling gagaling? Yung masungit o itong joyful in heart sa kabila ng hirap at sakit? You are correct. The second patient. Kaya nga, ako mismo, if I may share, ako may iniindang karamdaman, hindi ko inililihim yan. Pero anong sabi ng mga doktor sa akin? Father, be positive. Associate
associate with positive people. Huwag kang sasama doon sa mga o makikihalubilo doon sa mga negative. Ay, nangyari sa akin yan. Wala pa akong sakit noon. Meron akong kakilala. Pag nakita na ako, naku, Father, ang sakit ng ulo ko. Father, ang rayuma ko. Father, ang ganito ko. Aba, maya-maya, nakakaramdam na rin ako ng sakit. Nahahawa na rin ako. Kaya iniwasan ko na yung taong yun kasi negative. Ang sabi ng mga doktor, Father, para gumaling ka, be joyful. Manood ka ng magagandang shows, yung nakakatawa. Magbasa ka ng mga joke books. Ha? At pag may mga bisita ka, share the joy of the Lord with them. At tama nga ang sinasabi ng mga doktor sa Harvard, Mayo Clinic, John Hopkins. Pinapatunayan nila ang kasabihan, have a cheerful, merry heart, for it produces health, but a sad heart produces ill health or depression. So let us continue our lives, especially those who are suffering. Huwag mawalan ng pag-asa. Be joyful in the Lord. Bahala na ang Panginoon. Let us entrust everything to the Lord. Sa India nga, may laughter club. Nagagather sila. Wala nang ginawa kundi, laughter club. And then after that, they say, I feel much better because ako'y tawa ng tawa. Hindi lamang ang kasabihan, ang tawa ng tawa, gustong mag-asawa. Hindi lamang yan ang dahilan yan. Ang tawa ng tawa, mas madaling gagaling sa awa at tulong ng Panginoon. Amen? Praise and thank the Lord. And may we have a joyful heart always in Jesus' name. Amen. Amen.